Hello everyone, panoorin niyo po, napakaganda po ng pagkaka-explain dito sa mga articles of impeachment na sinampa sa ating Vice Presidente dito sa video na to. Panoorin niyo po. Ba? Ngayon, Dad, ang isang pinag-uusapan sa mga Senate hearing tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte ngayon ay whether or not yung threat niya, meron ba talagang action dun sa threat na yun. Kasi ang pinapakita ng prosecution is dun sa isang video na pinost ni VP Sara Duterte, sinasabi niya na kung may mangyari sa buhay niya, meron na daw siyang nakuhang tao na papatay sa pamilya ni President Marcos. Ngayon, ang pinag-uusapan nga ng defense at prosecution is kung totoo ba na meron nga siyang actual na na-hire na isang tao na papatay sa pamilya ni Marcos. Siyempre, ang sinasabi ni defense is, sinasabi nila na VP Sara was just saying that because she was scared. Wala naman talagang proof na masasabi natin na nag-hire talaga siya or nag-bayad siya ng isang tao para patayin yung presidential family. Ang sinasabi naman ng prosecution is she has the capability to hire someone para patayin or at least mag-attempt ng assassination against the first family. Ngayon, marami nagtataka. Just because wala ba siyang na-hire na tao, does that make her guilty? Kasi sinasabi ng NBI, whether or not may na-hire siyang isang tao, that statement alone is already enough to convict her for impeachment. What do you think about this, Dad? Well, kasi when you look at the impeachment cases filed against our Vice President, kasi apat yun, no? There are 4 articles, no? Yung Article 1 is about misuse of confidential funds and public funds. Pangalawa kasi doon, yung issue doon, yung unexplained wealth, no? Ang pangatlo doon kasi, yung tinatawag nilang bribery. Ang Article 4, yan na nga, ito nga yung grave threats or betrayal of public trust na sinasabi nila, no? Kasi nga, there are videos, no, that will present or prove na may mga sinabi siyang mga ganitong pananakot laban sa ating Pangulo at sa kanyang may bahay at sa dating Speaker Romualdez, no, na talagang nagalit siya at nakita natin na nagmumura pa siya, no, na talagang nagkaroon siya ng parang banta o sasabihin na lang natin babala, kasi there are 2 issues here, no. Yung iba sinasabi parang warning, no, so warning yon, babala, hindi siya pagbabanta, kasi nga may kondisyon yung sinabi niya na pag may mangyari sa kanya. So yun ang dahilan, parang may conditional statement. So kung conditional, parang it's more like a babala rather than pagbabanta. So yun ang pinagtatalunan din ng mga iba't ibang luminaries, mga iba-ibang abogado at iba-ibang mga nakakaunawa na ito yung more of a babala rather than pagbabanta. So when you say pagbabanta, kasi it's grave threat. Pag sinabi yung babala, it's more of warning, di ba? So ngayon, kung titingnan mo kasi, analysin natin, unawain natin, no? Kasi itong bakit ba nangyari rin ito, no? Kasi nga ang sinasabi nga nila, parang meron yata nagsabi sa ating Vice President na parang meron ding pagbabanta laban sa kanyang buhay. Yun ang kanyang parang natanggap na impormasyon. Kaya rin siya naglahad ng ganitong klaseng emosyon, no? So ngayon kasi ang challenge natin sa impeachment court kasi, hindi naman kasi ito basically court of a judicial resolution, no? Or sinasabi nga natin legal jurisprudence. This is more of a court of public opinion and sinasabi nga natin people's perception. So instead of a judicial resolution, this will really be more of a public perception issue. So ngayon, kung public perception kasi, tingnan natin, no, ito ba masasabihin natin kakapit sa mga kababayan natin, no? Kasi majority of our countrymen, karamihan sa ating mga kababayan, yung in reality, let's be realistic, no, to them, kasi ito'y pangkaraniwan na nangyayari sa ating lipunan. Lalo na mahigit kalahati na ating mga kababayan na talagang nasa mahihirap na katayuan. At kung papasok ka sa mga tahanan nila, sa mga kanilang lipunan o sa kanilang mga community, makikita mo na pangkaraniwan na to yung takutan, yung mga nagbibigay ng murahan, di ba? So yung mga nagbabanta pagka meron kang ginawa o gano'n, no? So usong-uso kasi yan, no? So para sabihin natin na it's one of the stronger points, no, sa laban kay Vice President Sara. To me, sa akin, personal opinion, it's one of the weaker points. Why? When it comes to the court of public opinion, not on the court of judicial resolution. No? So bakit kamo? Kasi nga, sa ating mga kababayan, it really does not hold much water because to them, it's like a day-to-day thing that they experience in life, in their own community. So if a vice president does that, to them, it's just like parang a reflection of what's their experience. So to them, it really doesn't matter. Kaya kung makikita natin, hindi masyado nagkakaroon ng parang
motivation yung mga kababayan natin na panuurin, no? So ilan-ilan lang talaga mababa yung viewership niya kung titingnan mo, no? So, sa Article 4 na to na sinasabi nila, because to them yung ganyang klaseng pananakot, lalo na babae, no? So we might not sympathize with her, but they do empathize with her. Ibig sabihin, naunawaan nila bakit niya nagawa yun, no? So that's the problem that we are seeing in this particular issue, no? Kasi nga ang nangyari dito, ang sinasabi ng mga depensa is kaya niya nasabi yon kasi nga parang merong threat, no? Merong siyang galit, no? Kaya inilabas niya yung galit niya. Pero kung sasabihin naman natin na may capability ba, yun kasi sinasabi ng prosecution, kung unawain mo kasi both sides, and as far as the prosecution is concerned, ang sinasabi nila, merong capability kasi ang ating pangalawang pangulo na ipatupad yung kanyang pananakot o yung kanyang pagbabanta. So, kung yun ang pag-uusapan, syempre, alam naman nating lahat na meron silang capability, no? Ang tanong diyan gagawin ba? Kasi ganito yan kung sabihin ng tao, may baril ka. So, dahil may baril ka, meron kang sinabi na papatayin mo tao, ibig sabihin gagawin mo yon. So, pero yun, mahirap i-connect yon. Kasi hindi porke may baril ka, gagamitin mo yung baril para manakit ng kapwa. Maaring nagbanta ka lang o maaring nagbabala ka kasi nga meron kang natanggap na balita na hindi mo pa nauunawaan ng gusto at nag-react ka kaagad. So yun ang issues kasi dito. Ngayon naman, ang sinasabi ng ibang mga online lawyers or yung mga tulad ni Attorney Edward Chico na conditional daw yung kanyang statement. Kasi ang sinabi nung vlogger dun sa interview niya kay Sara Duterte, kay Vice President Sara Duterte during that Zoom call was that meron daw Operation Romanov para ubusin daw lahat ng mga Duterte. And that's when she got triggered to say those lines that she has talked to someone who will do all these things. So, the fact na parang nate-threaten yung ating gobyerno, ibig sabihin, may balak ba talaga na ipatupad yung Operation Romanov? Yun yung parang lumalabas sa mga comment section na parang, so that means Operation Romanov might be a real thing, kaya parang nate-threaten yung government. Of course, these are all speculation, ano? And syempre, ang tinatanong naman ng mga iba, ano ba pinagkaiba ng warning tsaka threat? As far as because ang labanan kasi dito hindi naman talaga laban ng court of legal judicial court, no? So ang laban kasi dito labanan ng perception sa public opinion, no? So kung titingnan mo kasi katulad sinasabi natin, mahirap kumapit sa ating mga kababayan para mag-react sila negatively. Bagamat sabihin na natin yung ginawa ni Vice President Sara Duterte is unbecoming of a public official. But is that sufficient enough to impeach her? Yun ang point kasi dito. As far as I can see it, ang pakiramdam kasi natin, nakikita natin sa mga kababayan natin, parang wala silang pake. To them, it does not matter kasi parang sanay na sila sa ganitong mga takutan sa kalsada, mga pagbabanta at pagbabala na usong-uso sa lipunan natin kasi nga maraming kabalbalan minsan nangyayari. So, parang mahirap pakapitin at bigyan ng suporta ang kasong ito laban sa kanya. Maaring yung ginawa niyang yon, siguro sabihin na lang natin na hindi talaga kahanga-hanga kasi nagmura, nanakot sa telebisyon o sa video, no? So, hindi siya kumbaga kagalang-galang kung titingnan mo. Pero kasi nga nauunawaan siya dahil babae siya, no? So nauunawaan ng mga kababayan natin yun na dahil babae siya, na-empathize na yung kaniyang emosyon. So kaya hindi nila masyado binibigyan ng weight. Sa akin kasi pag titingnan mo yung 4 na articles of impeachment, yung sinasabi natin una nga yung yung pangalawa pala yung unexplained wealth. Again, hindi rin masyado kakapit as far as the court of public opinion is concerned. Of course, kung dadalhin mo yan sa judicial court, baka kumapit yan yung hindi nagtutugma yung SALED mo, sa income tax mo, sa iyong kayamanan, no? So, maaring kumapit yan kung sa talagang korte gagamitin niya. Pero ito kasi impeachment court. Sa impeachment court kasi, para siyang mistiso, no? Merong mga judicial process, pero ang talagang pinakatimbang niyan ay kung ano yung tingin o yung perception ng madla at nakararami. So, kung titingnan mo kasi yung unexplained wealth, sa mga kababayan natin, alam na nila yan kasi lahat naman ng politiko, maraming kayamanan pero yung dinideclare na pakaliit. So bakit si Vice President Sara lang ang biglang dinidiin? So sa kanila, parang ang tingin nila, parang ginagamit lang sa politika. Yung pang-4 na case naman, yung sinasabi natin nga, ito nga yung grave threat, betrayal of public trust, para sa kanila hindi rin masyado binibigyan ng timbang yon. Kasi para sa kanila, usong-uso na yan. No? So, yung ganyang takutan sa lipunan. Pero yung sinasabi natin, number 1 na Article 1, yun ang pinakamabigat sa lahat, no? Yung sinasabi nilang misuse of confidential funds na ginamit yung napakalaking amount sa ilang araw lamang, no? So ang tanong kasi doon,
Bakit yun ang mas mabigat sa timbang ng ating mga kababayan? Kasi pag sinabi mong ginamit mo yung pondo ng gobyerno para sa sarili mo at ginamit mo yun, nilustay mo yun, at winalanghiya mo yun, ang tingin ng mga kababayan natin, katiwalian yun. No? So doon sa 4 na articles na yun, yung Article 1 ang pinakamabigat sa lahat, sa tingin ko na pwedeng kumapit kung mapapatunayan ng mga prosecutor na nagamit nga sa katiwalian at ginamit nga sa paglulustay para sa sarili. Yung pangalawa, yung sinasabi nilang unexplained wealth, baka hindi masyado kumapit yon. Yung pangatlo, yung bribery, again, hindi rin maaaring kumapit nyo. Kasi nga, alam mo, sa bayan natin, usong-usong na yan sa mga kababayan natin, para sa kanila na yung panunuhol, kahit sa traffic lang, pag nahuli, nanunuhol. So sa kanila, tanggap na nila yon na yung suhulan, usong-uso sa ating gobyerno. So, maaaring hindi rin masyado kumapit. Bakit siya lang yung dinidiin? Yung pang-apat, ngayong great threat, ganun din, no? Takutan. So, yung number 1 ang sa tingin ko, sa aking opinion, yung number 1, kung yun ang mapapatunayan ng prosekusyon na meron silang mga sapat na ebidensya, sapat na testigo na magpapatunay na talagang nawaldas at nagamit sa katiwalian yung mga pondo ng ating pamahalaan, doon siguro magagalit ang ating mga kababayan at doon siguro magkakaroon ng tinatawag natin pagbabago ng ihip ng hangin kung mapapatunayan.